mapagpalang oras po sa ating lahat at nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa madaling araw na ito sa Pilipinas. October 5, 2022. At binabati ko po ang lahat ng taga-subaybay at taga-pagtangkilik ng ating munting channel. Sa panimula po ay manalangin po muna tayo. Ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer to our Mother of God. O Mary, Mother of God, as you are above all creatures in heaven and on earth, more glorious than the cherubim, more noble than any here below, Christ has given you to his people, firm bulwark and protectress, to shield and save sinners who fly to you. Therefore, O Lady, all-embracing refuge, we solemnly recall your sweet protection and beg the Christ forever for his mercy. Amen. Kamuli, sa PESMA, pagnilayan ni Panghelyo sa madaling araw. So, dito pong Tatay Ted, dito po sa Italia. So, napakaganda pakinggan kasi tayo, Pelima, sabi niya na, dalawang taga-Amerika, dalawang taga-Israel, dalawang taga-Italia, saka may muse na flower. No? Flower natin lahat-lahat. So, ang ganda pagnilayan, ano? No, napakaganda dahil po ay dalawang Holy Land. Lugar na kung saan ay mga holy. Kaya salamat sa kabanalan ninyo. Diyan sa Holy Land. Okay, so dito po sa ating pagninilay, Luke chapter 11 verse 1 to 4 ay apat lang po siya na talata, no? Kaya napakaganda pag kumbaga makikita natin agad the four marks of the church. So, one, Holy Catholic Apostolic Church, and the four mysteries, no? Ng rosary. Ang ganda pong pagnilayan ng the four cardinal virtues. Ano pala, number pa lang, no? Busog na po tayo. So Luke chapter 11, at nangyari nang siya ay nanalangin sa isang dako, nang isa ay matapos ay sinabi sa kanya na isa sa kanila, ang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya na naman ni Juan na nagturo sa kanilang mga alagad. No? So napakaganda na siguro lagay natin sarili natin na tayo din nagsasabi sa Panginoon natin, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Of course, nalangin tayo na marami, no? So yun nga po ay isang pangtatlo na nakakabanal sa atin ang buhay panalangin, pakipag-ugnay. Siguro maganda pong i-quote yung pinagkailan na pinagdiriwang natin kapistahan ni St. Jerome, no? So, anong sabi po niya? Kung tayo'y nanalangin, tayo nakipag-usap sa Diyos. Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, siya nag-uusap sa atin. Siguro, dahil po turuan, at ito po yung simbahan nagtuturo sa atin paano manalangin.
of the church, no? Kaya tatawag natin liturgy. So, tagpuan natin liturgy through the sacraments, through the celebration of the Holy Mass, through the liturgy of the hour, no? Kaya it's very important pangunahing mga nagtuturong sa atin. Kaya kahit anong uri ng dasal, dapat pupunta yan sa tinatawag natin na sa ating yung Eucharistic celebration, sabi ng Second Vatican Council, no? Sabi niya sa um, tinatawag po natin Sacrosanctum Concilium o liturgy o tinatawag po natin na Sacred Liturgy number 10 saka number 9. So, panghuli, dahil tinuturuan po tayo, siguro makikita po natin yung Thanksgiving sa Psalm 136 verse 1. Give thanks to the Lord for His love endures forever. So, pangalawa, sabi niya ay, at ganun sa Revelation 11:17, sabi po niya, we give thanks to the Lord God, the one who is, who was, because you have taken your great power and have begun to reign. Ganda, no? So, panghuli po turuan mo kaming manalangin. Sabi po rito, tinuruan mo kami sa PESMA, tinuruan mo kami sa pamilya, tinuruan mo kami sa community manalangin. So, ito na po yung panghuli. Sabi nga po dito ay, sa supplication na tinatawag, CCC 2632. Christian petition is centered on the desire and search for the kingdom to come in keeping with the teachings of Christ. So, kaya po mga Christian petition, ating pong mga hinanaing, no? Is centered on the desire and search the kingdom of God. No? So, hanapin lang kariyan ng Diyos, kakakanta natin kanina, Matthew 6:33. Seek ye first, diba? By voicing pa tayo. So, yun ang sasabihin ba ng simbahan at ang sabi ng banal na kasulatan na decision ng simbahan na para po mabasa tayo ng salita ng Diyos. Matthew 7:7, ask and it will be given to you, you seek and you shall find, knock and it will be and it shall be open unto you. So, yun po yung teaching sa first verse, chapter 11 verse 1. Sa verse 2 po, at sinabi niya sa kanila, pagkagayoy, nagsisipanalangin inyong sabihin, Ama, sabihin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. So ito po yung nakikita natin sa mga, there are four main parts ng ating catecism. So the first part is the creed, second is, at nabaikot sa ating pong tinatawag na the creed. No? The pangalawa is how we celebrate. So tinatawag natin, we have the sacraments. Ang pangtatlo, how we live in the doctrines. How we live in the commandments. Nakita natin yan, 10 commandments. At panghuli, yung tinatawag na Christian prayer na paikot po sa tinatawag natin na the Lord's Prayer. No? So yun, they will be, laki sabi sa Italiano, volontà di Dio. Kalooban mo mangyari, hindi yung amin. Di ba napakaganda yan? At yung nakita niyo sa atin, may ikot Luke chapter 22, verse 42, Father, will be done, not mine. And verse, pangtatlo, at pangalawa sa panghulit, ibigay mo sa amin ng araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. So kanina, explain na po natin sa supplication, 26:32 natin katekisan na last verse, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat aming pinapatawad naman ang bawat may utang sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso. So nakita natin the four ends of prayer na riyan na tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa turo ng Jesus sa kanyang mga alagad, turo din sa akin, turo din sa inyo, at ituro din natin sa iba na tama pong pamaraan ng panalangin.
patalim ang salita ng ating Panginoon Yesu Kristo. At sa pamukas po ay manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen.